sa pagbasa sa aklat ng Book of Proverbs. Ito ay na-share ko na rin naman, ngunit gusto kong muling i-share again. Hallelujah, sapagkat sa mga inspirasyon at kagalakan aking nadala, baon-baon sa 3 days fellowship sa Dako ng Kapatbaran. Okay, sa Proverbs chapter 16, verse 11, at susunod sa Proverbs chapter 11, verse 1. Dito muna tayo sa Proverbs chapter 16, verse 11. Ang sabi dito, sa BSB version or Berean Standard Version, honest scales and balances are from the Lord. All the weights in the bag are His concern. Sa Tagalog, ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon. Lahat ng timbang na supot ay sa Kaniyang gawa. Proverbs 11, verse 1. These honest scales are an abomination to the Lord, but an accurate weight is His delight. Ang marayang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang ganap na timbangan ay kaniyang kaluguran. Let us say amen to the words of God. Tayo po'y malayang makakaupo sa gabing ito. Pagbati muli sa bawat isa at sa ating mga invisible na mga viewers ay pagbati rin sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus Kristo. I believe na ang bawat isa ay masaya sa gabing ito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alam niyo, brothers and sisters, it's a remarkable ng mga aking napakinggan sa 3 days fellowship. Una, alam natin ang puso. Pangalawa, ang biyaya ng Diyos. Ang pangatlo na naging remarkable sa akin sa 3 days fellowship is about the foundation, at meron isang pinakamainam na nabanggit about yung tinatawag sa hulog. It's a tool na ito ay ginagamit para maitayo ang templo na naka-erect ng diretsyo. At may lagay ang mga equipments or mga bagay-bagay sa foundation na nasa tamang lokasyon. It seems like na may mga tools na ginagamit upang itong mga bagay para sa pagtatayo ng templo ng Diyos ay mailagay ng tama na posisyon. At habang ako ay nagme-meditate, sabi ko, Lord, wala na yata akong may papahayag kasi sa isang araw, merong 5 na mga preachers, 3 yon. So 15 na mga preachers na napakinggan for the 3 days fellowship. Plus, may mga individual pang mga fellowship. So para bagang, sabi nga nila ay punong-puno na kayo. So parang wala na yatang may papangaral sapagkat para bagang baon-baon pa natin ang kagandahan ng pangangaral. And when I was meditating, sabi ko, Lord, anong aking i-share? Alam ko na ang lahat ay, sabi nga nila, ay busog na. I believe na meron ka pang idadagdag. Hayaan natin ang itong pagsaluhan natin ng isang tool na ginagamit, hallelujah, na kung saan ay, ito rin naman ay isang basihan, na kung saan paano ang Diyos ay nalulugod siya sa mabuting at tapat na weighing or scale or balances. Ito rin ay isang tool upang i-judge ang isang bagay kung ito ay tama or ito ay mali. Or otherwise, ito ay may anong bigat o ito ay kung ano ang kaang. Hallelujah. So, gusto kong pamagatan ng ating pag-aaralan sa gabing ito, the weighing scale. Sa physical characteristics of weighing scale, ang sabi dito sa definition, a scale or balance is a device used to measure weight or mass. Well, alam naman natin yan. Yung iba sa atin ay may mga trabaho na nagbebenta ng mga pagkain, bigas,
at ano pa ba, mga gulay. Well, hindi yan hihiwalay sa ating pinag-uusapan sapagkat lahat ng mga nagtitinda ay merong mga weighing scale dun sa mga nabanggit ko. It is a tool used to measure the weight of an item when buying things in the market or at the market. Tama? A tool that determines whether the weight of an object is light or heavy. Yun naman ang purpose nun, di ba? Upang malaman natin yung bigat at ang gaang. It's a tool or a standard for judging, right? Tama, sapagkat doon natin makikita ang ating magiging desisyon. Kapag nakita natin na kulang, pwede natin sabihin, mali yan, kulang pa, dagdagan mo. Diba? Yung iba naman ang gusto ay magpasobra pa. Dagdagan mo naman ng kahit na isang guhit. At yun ang ating basihan kung tayo ay bibili. Sapagkat kapag ikaw ay bibili ng bigas, hindi mo mabibilang yan sa dami. Ang way para masabi mo na tama ang iyong bibilhin o marami ang iyong bibilhin ay nakabase yan sa bigat. Tinanong ako, isang kabiruan, ano daw ang mas mabigat? 1 kilong pako o 1 kilong bulak? Sinong magsasabing 1 kilong pako mabigat? Bigat ng pako, di ba? Pero parehas lang pala sila. Kasi 1 kilo lang sila. Pero kung titingnan mo at ipagkukumpara mo sila, napakalaki ng bulak at napakarami kung kukumpara mo sa 1 kilo ng pako. So I hope nakikita natin ang pinag-uusapan natin. It's a tool or a standard for judging. Well, alam natin ang scale nating pinag-uusapan ay na-improve na, no? Merong tawag nito na may mga digital at merong mga tinatawag na may mga spring type or merong arrow type, tapos merong tinatawag na bowl na kung saan doon nilalagay yung mga items nating bibilhin. Pero noon, ang traditional ng scale ay consists of 2 plates or bowls suspended at equal distance from a fulcrum. Namaya ipapakita ko sa inyo illustration sa sarili ko. 1 plate holds an object of unknown mass or weight, while objects of known mass or weight called weights are added to the other plates until mechanical equilibrium is achieved and the plates level off, which happens when the masses on the 2 plates are equal. Dati po ay ang gamit ng pagtitimbang or pagja-judge ng isang item na binili sa isang scale ay meron siyang tinatawag na fulcrum. Pwede natin itong ma-visualize sa parang ng ganito. Sa isang kamay ko, sa kaliwa, ay merong plate. At dito naman sa kanan ko ay meron ding plate. Kapag bibili tayo ng isang item, let us say, 1 kilong bigas, ilalagay yan dito sa kaliwang kamay ko. Well, ano magiging itsura ng balance? Paano ka makakasigurado na 1 kilong nilagay? Kahit kalahating kilo, magiging ganito rin yan. Tama? Well, merong mga weights. Siguro yung mga nagbabarbell dito ay alam yon. Merong 5 kilograms, merong 1 kilogram hanggang 50 kilograms. At yung kilogram, para masabi na 1 kilo, ay maglalagay din sa isang kamay ko, sa kanang kamay ko na weights na pabigat. Kapag 1 kilong weights ang nilagay dito, kapag yan ay nagpantay, makakasigurado ka na ang iyong bibilhin ay 1 kilo. Yun po ang traditional na scale natin ginagamit. At yan ay na-improve hanggang sa meron ng digital. Aapa ka na lang sa isang digital na weighing scale, ay kaya na nilang matimbang kung anong bigat mo, kung anong bigat na iyong bibilhin, etc., etc. Even yung ganong idea ay kaya ng timbangin ng isang truck. At 20-wheelers truck.
na punong-puno ng mga karga, kaya nilang itong timbangin. Ganun na po ang generation natin ngayon, na improve. But the idea, ang principle ay nanggaling po doon. Now, yan ang tinatawag na spiritual scale. Well, ang ating binasa, merong scale na tama at merong scale na hindi tama. Ito ay literal na sinabi sa Book of Proverbs. So, ang Diyos ay hindi nalulugod. It's abomination sa Kanya kapag ang timbangan na gamit natin literal ay hindi accurate or hindi tinatawag na calibrated. Pero kapag daw ang ating timbangan sa ating mga palengke ay ito ay accurate, well, ang Diyos ay nalulugod sa honest scale. Aking diniscuss sa inyo ang tinatawag na physical characteristics ng scale o ng timbangan. Ngayon, pupunta naman tayo spiritually. Well, kung mga item na ating binibili ay yung ang tinitimbang, ano kaya spiritually ang tinitimbang? Well, kaganina na ating nabanggit na may dalawang scale, dishonest at merong isang honest scale. So, pwede nating sabihin, may timbangan ng Diyos at meron din timbangan ng kaaway. A scale of God, ito ay ginagamit gaya ng principle nating nakuha to judge. Para alamin niya ang isang, sabihin natin, tao, ang kanyang pananampalataya o ang kanyang buhay ay tama sa kanyang harapan. Sa Proverbs chapter 24, verse 12, ang tinitimbang ng Diyos ay dito natin mababasa. Proverbs chapter 24, verse 12 sa BSB version. If you say, behold, we did not know about this, does not he who weighs hearts consider it? Does not he who weighs heart consider it? Does not the one who guards your life know? Will he not repay a man according to his deeds? Kung ang iyong sinasabi, narito, hindi kami nakakaalam nito. Hindi ba niya binubulay na tumitimbang ng mga puso? At siyang nag-iingat ng iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman at hindi ba niya gagantihan ng bawat tao ayon sa gawa niya? Napakalinaw, brothers and sisters, na ang tinitimbang pala ng Diyos ay ang puso ng tao. That is the reason it's an inspiration sapagkat ito yung ating napag-uusapan ng mga nakaraang fellowship. God weighs the heart of a person with the scale of God. At ang sabi nga sa ibang salin, God weighs the heart and examine it. Hindi lang niya yan basta titimbangin, kundi i-examine niya ang bawat puso. At alam natin, saan ba nanggagaling ang mga mabubuting gawa? Saan ba nanggagaling ang mga mabubuting pananalita? At maging ang mabuting pag-iisip, saan ba nanggagaling? Well, alam natin yan. Ang lahat ng yan ay nanggagaling sa puso. Kung merong mga gawa tayong ginagawa, well, yan ay nanggaling sa iyong puso. Sabi sa isang quote, what we have in our hearts get revealed through our deeds or actions. Sa Tagalog, ang mayroon tayo sa ating mga puso ay nabubunyag sa pamamagitan ng ating mga gawa at aksyon. Well, pwede nating isama dito pati ang reaction. Maraming mga supporting verses na pwede nating ihalimbawa.
Isa na lang dito, ang Matthew chapter 15, verse 18 hanggang 20. Ang context nito ay what defiles a person. Sabi sa verse 18, Matthew chapter 15, verse 18, but the things that come out of the mouth comes from the heart, and these things defile a man. For out of the heart come evil thoughts, murder, that is an action, adultery, that is an action, sexual immorality, that is an action, theft, false testimony, and slander. These are what defile a man, but eating with unwashed hands does not defile a man. Saan ang gagaling? Sa puso. Well, pwede nating makuha ang isang context na rin yan sa ibang passages ng scriptures sa Mark chapter 7, verse 21 hanggang 23. Hindi ko na lamang babasahin. At pwede pa natin itong halimbawa na pwede pa nating basahin in Proverbs chapter 20 hanggang 23. Alam natin ito at ating itong madalas na kinakanta. My son, pay attention to my words. Verse 20. Proverbs 4, verse 20. Incline your ears to my sayings. Do not lose sight of them. Keep them within your heart. At ang sabi doon, for they are life to those who find them, and health to the whole body. At sa verse 23, guard your heart with all diligence, for from it flow spring of life. This is a good na ating pwedeng halintulad. Ang kabaliktaran nito, kapag pangit ang inilagay sa puso ng tao, ang buhay ng taong ito, ang magiging action niya at pananalita ay masama. Sa Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Kung ano ang buhay mo ngayon, kapatid, yan ang resulta ng iyong puso. Kung ang puso mo ay punong-puno ng hatred, hindi makakaila sa iyong mga mukha iyan, kahit maging sa iyong pananalita. Maganda man ang iyong sabihin, ngunit kung ito man ay hindi nagmumula sa iyong puso, ito ay malalaman. Hallelujah. Pero alam niyo ba, brothers and sisters, napakahirap malaman sa isang tao kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. Sino makaka-agree niyan? Sapagkat ang tao ay napakagaling nilang mag-pretend. Para silang mga actor and actress. Ang mga aktor, kapag sinabing umiyak ka, kahit na hindi naman naiiyak, kaya nilang mag-umiyak at tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Pag sinabi ng tao, ng direktor na maging masaya ka, pero sa puso niya talagang malungkot siya, pero nagagawa pa rin niya ang bagay na gano'n. Kasi dinisenyo siyang maging great pretender. Well, ang tawag dyan ng ating Panginoon, hypocrites. Maganda ang mga pananalita na lumalabas sa kanilang bibig, ngunit sa kanilang buhay, sa kanilang puso, ito ay masama. Napakahirap. And that is the reason, huwag tayong magtitiwala, kahit na ilang sa mga kapatid natin ay alam nyo, yung pala simba, minsan yan na nagiging cover up. Sabihin niya, mabuti akong tao, palagi ako nagsisimba, pero sa kanilang puso, ito'y masama sa harapan ng Diyos. Anong tawag doon? Hipokrito. Yan ang sinabi ni Jesus. Nagtataka siya. Kahit si Brother Branham, nagtanong din siya. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 12, verse 33, make a tree good and its fruit will be good. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is known by its fruit. Yes.
At ang sabi niya sa verse 34, Matthew chapter 12, verse 34, you brood of vipers, how can you are evil say anything good? Paano kayong mga evil nakakapagsalita ng mabuti? For out of the overflow of the heart, the mouth is speaketh. Nagtataka siya. Papaano ang isang tao nakakapagsalita ng mabuti kahit na ang kanyang puso ay punong-puno ng kasamaan? The good man brings good things out of the good store of treasure, and the evil man brings evil things out of his evil store of treasure. But I tell you that men will give an account on that day of judgment for every careless words they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Bakit masasabi nating mahirap? Sapagkat pwede pala ang isang tao mabuhay sa kanyang sarili, sa simbahan, na banal. Kahit ang pananalita ay mahinahon at mayroong anyong kabanalan. Pwede pala yon. Pero tandaan natin, ang hirap mag-judge, tama? Ngunit ang Diyos, ang kanyang tinitimbang, hindi lang action, hindi lang ang iyong pananalita, kundi ang nilalaman ng iyong puso. At sa harapan ng Diyos, walang maitatago. Alam niya ang haka ng iyong puso, brothers and sisters. 1 Samuel chapter 2, verse 3. Do not boast so proudly, or let arrogance come from your mouth, for the Lord is God who knows, and by Him actions are weighed. Hahatulan ang iyong mga actions. At alam ng Diyos ang lahat na nasa iyong puso. Huwag na kayo magsalita ng totoong kapalaluan, huwag mabuka ang kahambugan sa iyong bibig, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman. At sa pamamagitan niya, sinusukat ang mga kilos. Again, gaya ng sinasabi ko, ang actions, bago ikaw gumawa, ayan ay nagmumula sa ating puso. Sa ating puso na may kabanalan at mabuti. Kung sa physical na characteristics ng weighing scale ay merong weights na nilalagay upang timbangin at upang makita ng tama, sa scale ng Diyos, ano kaya ang weight na ginagamit para matimbang? In spiritual, nating pinag-uusapan, kung ang scale is a tool for judgment ng Diyos, ang sabi dito, siya ang nakakaalam at siya ang merong basihan ng kaniyang pag-judge sa isang tao. Ano kaya ang basihan ng Diyos sa pag-judge niya sa puso ng isang tao? Well, alam naman natin yan. Ang kanyang mga salita lamang. No other than, walang iba kundi ang kanyang mga salita. And that is the reason, kahit na si Job, ang sabi dun sa Job chapter 1, he is a perfect in his generation. Pag narinig niyo ang isang perfect, tila bagang wala ng kamalian. Tama po ba? Because it's perfect. Sa ibang salin, complete. Pero si Job ay nagawa pa rin niyang sabihin in Job chapter 31 verse 6, let God weigh me with honest scales, that He may know my integrity. Ayaw niyang magpakumpiyansa sa kanyang sarili kung sa harap ng mga tao, siya ay perfect, ngunit hindi niya yun nagiging basihan. Ang gusto niyang maging basihan sa paningin ng Diyos. At ang sabi niya, let God weigh me with honest scales that He may know my integrity.
Ganyan si Job. Ganyan rin ba tayo, brothers and sisters? Minsan, dahilan na tayo ay nagkaroon ng full of activities sa church, lagi tayong umaattend sa church, sometimes, ang sinasabi natin ay nagiging ganito. Mabait naman ako, palasamba naman ako, naglilingkod naman ako. But hey, hindi yan ang basihan ng Diyos. Ang basihan dapat natin ang paningin ng Diyos. Kahit na si Job ay perfect, nagagawa pa rin niyang mangsangguni sa Diyos at tanungin ng Diyos kung tama ba ang aking puso sa iyong harapan. Si David, alam natin ito sa Book of Psalms 139, verse 19 hanggang 24, bago niya sinabi ang kilalang ating inaawit na sa verse 23, "Search me, O God, and know my hearts today. Test me and know my concern." Bago niya sabihin yon, brothers and sisters, sabi sa verse 19, ang sabi niya dito, "O God, what you would slay the wicked away from me, you blood-thirsty man. Who speaks of you deceitfully, your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you?" Sabi ni David, "O Lord, that detest those who rise against you, I hate them with perfect hatred. I count them as my enemies." Ang kaaway mo, O Diyos, ay kaaway ko din. Ang ayaw mo, O Diyos, ay ayaw ko din. Ang masasama ay ayaw ko. Ang masasama ay ayaw mo rin, O Diyos. Kahit na sinasabi na yun, hindi pa rin yan sinasabi na perfect siya. Bagkos ang kanyang sinabi, I believe na hindi siya nagmamalaki. After na sabihin ng mga sinasabi dito sa verse 19 hanggang 22, kung anong ayaw ng Diyos, ayaw din niya. Sa verse 23 ang kanyang sinabi, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my concern." Diba? Meron akong isang alam na istorya sa kanilang magkakapatid. Isa siyang bunsong anak, lagi siyang sumusunod sa ama. Pag anong pinag-utos, lagi siyang sumusunod. Ang ayaw ng ama ay ayaw niya rin. At paborito siya ng kanyang ama. At one time, nagkasala ang kanyang kapatid at siya, pero ang kasalanan ay siya may gawa. Nung sila ay hinarap ng kanyang magulang. Sino ang nagkasala? Sinabing isa, "Si Kuya po," yung makasalanan na, "Si Kuya po." Sabi, ay si Bunso po. Yung si Bunso naman, yung naging matuwid, sabi niya, "Ama, kilala mo ko. Mula maliit pa, naging masunurin ako sa iyo. Palagi kitang sinusunod. Ang ayaw mo ay ayaw ko. Hindi ko magagawa ang bagay na yan." Parang ganito si David eh. Yung ayaw mo, Diyos, ay ayaw ko din. Ang kaaway mo, Diyos, ay kaaway ko din. At ang sabi niya, "Search me, O God, and know my hearts. Test me and know my concern." Hindi siya nagyayabang dito. Hindi katulad ng bunsong kapatid na binigyan ko ng illustration sa inyo. Ang gusto niya dito, malaman niya sa harap ng Panginoon kung ano siya. "See if there's any offensive way in me. Lead me in the way everlasting." Hallelujah. Gaano ka ba nakakasiguro, kapatid? Hindi ko nalalaman ang mga puso ninyo. Walang nakakaalam ng puso ko. Pero sa harapan ng Diyos, alam na alam ng Diyos ang haka ng iyong mga puso. At huwag niyong mababanggit na, "Panginoon, naglilingkod naman ako." No. Ayaw mo, ayaw ko. No. Mapanatili ang ating buhay sa harapan ng Diyos na parating nagpapakumbaba. Laging nagsasangguni, "Panginoon, i-judge mo ako kung tama ang aking puso. Kung may mali man, ipakita mo." Well, ang tunay na Kristiyano, pag ipinakita ang mali, hindi yan magmamalaki. Bagkus yan ay magpapakumbaba. At yun ang napakainam. Ang sabi dito sa verse 24, "See if there's any offensive way in me. Lead me in the way everlasting." Hallelujah.
In the kingdom of this world, sa court, sa mga hukuman, hinahatulan ng judge ang tao sa mga mali niyang nagawa. Tama? Maling mga pananalita. Kapag ikaw ay nagsalita ng hindi o walang katotohanan laban sa isang tao, pwede kang kasuhan. Kung ikaw ay nagkasala ng action, well, kung ito'y mabigat sa harapan ng hukuman, may karampatang tinatawag na penalty or punishment. Pwede ka magbayad ng malaki at pwede ka ring makulong ng mga ilang taon. Depende sa actions na nagawa ng isang tao. Kung ito ba ay mabigat o hindi ganang mabigat. Pero ito'y magkasala. At ang basihan ng mga judge, walang iba, kundi according to the compendium of the laws. May mga batas na umiiral sa bawat bansa. At yun ang magiging basihan nila upang mag-judge sa tao. Sa mga nagawang mali ng tao, sa mga pananalitang mali ng tao. At yun ang magiging basihan nila para magbigay sila ng pataw na karampatang aksyon doon sa nagawang mali ng isang tao. At ang law na to ay ikino-compared sa scale. Sino ba dito ang nakapunta na sa hukuman? Di ba? Sa hukuman ay merong isang babae na merong hawak-hawak na timbangan at merong hawak-hawak na espada at ang kaniyang mga mata ay nakapiring. Yaan ang logo, yaan ang simbolo sa hukuman. Ano kaya ang ibig sabihin yan? Bakit nakapiring ang isang babae na nandun sa logo? Dahilan walang sino-sino ang batas. Kung yung babae na yun ay may anak, kapag ang kanyang anak ay nagkasala, sa harapan ng batas, siya ay paparatangan ng karampatang kaparusahan. Kapag siya ay tinimbang sa timbangan ng kautusan. And that is the reason many of the logos sa administration ng mga laws ay puro babae na may timbangan na hawak at merong espada. Ang espada ay is to judge. Dati, ang pag-judge ng mga judges sa isang tao na nagkasala ay pugot ulo. Nagamit ang espada o kaya bitay. Ginagamit ang lubi. Pero ngayon, lethal injection. And that is the reason yung mga ibang tao hindi na natatakot. Kasala sila, injection lang naman yung sakit na mararamdaman, tapos mamamatay na. Pero yung mga ginawa nila, nag-murder ng mga maraming tao, buong pamilya. At ang pataw, sakit ng tinatawag na injection lang. Pero alam nyo, sa ibang bansa, may umiiral pa rin. Pugot ulo. Bagot pugot ulo, putol daliri muna. Kung kayo nagnakaw, putol daliri. Ang iba, binabalatan ng buhay bago sila kitilin. Para maranasan ng tao ang equal na parusahan o bigat na kanyang nagawa. Yan ay mga nasa Middle East na bansa. Pero in the kingdom of heaven, ang basihan ng Diyos, hindi lamang ang actions, kundi ang puso ng tao. Pwede nating isama ang faith. Mamaya bibigyan natin ng din yan. Actions and words. In the kingdom of God. Iyaan ang nagiging, sa tawag natin na tinitimbang. Ang puso ng tao, ang pananampalataya ng tao, ang aksyon ng tao, at ang pananalita ng mga tao.
So be careful. Pero alam niyo ba, mas masarap na mahulog sa hukuman ng Diyos. Hinipili yan ni David, wag mo akong bigay sa tao. Doon na lang sa kamay ng Diyos mo ako ibigay. Hallelujah. Our faith and heart, actions and word are weighed with the word which God's law as a standard. Kung sa hukuman ay batas, well, sa Diyos naman ang kanyang mga salita. Proverbs chapter 24 verse 12, gaya ng ating binanggit. If you say, behold, we did not know about this, does not the who weighs hearts consider it? Does not one who guards your life know? Will he not repay a man according to his deeds? 1 Samuel chapter 16 verse 7, the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or height, for I have rejected him. The Lord does not see as a man does, for man sees the outward appearance, but the Lord sees the heart. Proverbs 16 verse 2, all a man's way are pure in his own eyes, but his motives are weighed out by the Lord. Siguro, pwede nating basahin, idagdag dito sa mga verse na to, ang Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. The word of God. Yan ang nagiging scale ng Diyos. Alam niyo ba, brothers and sisters, nagbibigay ako ng isang example. Ano naman kung sa timbangan ng Diyos, tayo ay kulang o nagkulang sa harapan niya? Ano kaya ang magiging resulta? Gusto niyo bang malaman kung anong resulta? Well, hindi ko alam sapagkat ang Diyos ang merong basihan ng kaniyang paraan kung ikaw ay titimbangin. Kapag ikaw ay nagkulang sa kanyang paningin, siya ang Diyos na nakakaalam, wala tayong magagawa. Kung sa paningin natin, na para bagang okay naman siya, pero sa paningin ng Diyos, ito'y kulang sa kaniya, well, wala akong magagawa. Yan ang nangyari sa Gentile king of Babylon na si King Belshazzar. Sino bang nakakaalam yan? Who had committed sin before God. Bakit? Ano kaya yung sin na nagawa niya sa harapan ng Diyos? Ginamit niya ang mga sabihin natin na mga gamit or goblets, God's goblets, na nakalagay dun sa templo ng Diyos upang sila ay mag-uminom kasama ang kanyang mga kaibigan. Ginamit niya yon. At hindi lamang yon, kundi siya ay sumasamba sa Diyos-Diyos. Kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos yun. At nung panahon na yon, nagalit ng Diyos sapagkat sa kanyang ginawa. He is a worship ng mga idols. Ang gamit na para sa templo ng Diyos ay kanyang kinuha. Dinishonor niya ang Diyos at ginamit sa kanyang kagustuhan sa pag-iinom. Ang Diyos ay hindi nagpalagpas. Siguro basahin ko ang Book of Daniel, chapter 5, verse 25 na lamang. Pero maganda sana kung babasahin natin yung verse 1 ng whole chapter ng Daniel chapter 5. Pero to save time, dito na lang tayo sa Daniel chapter 5, verse 25. Dahilan sa kasalanan na kanyang ginagawa, ikukwento ko na lamang, ang Diyos dahilan sa sobrang galit sa kanya, ay biglang si Haring
Belshazzar ay nakakita siya ng isang kamay o daliri na nagsusulat doon sa wall. Hindi tao, kundi daliri lang nagsusulat. That is called handwriting on the wall. Yan ang context ng Daniel chapter 5. At nung nakita niya, siya ay natakot, siya ay namutla. At ang sabi niya, ano kaya yung sinulat na yun? Nagpatawag siya ng mga matatalino, at sino man ang pwede makapag-interpret sa kanyang kaharian ng sinulat dun sa word na yon. Sapagkat siya ay natakot. At hindi niya alam kung anong mensahe na naroon. Nung walang makaalam, lalo siyang natakot. Parang bagang nakita niya na siya ay binabalaan ng Diyos, pinaalalahan ng Diyos. At walang makapag-interpret at meron nagsabi sa isang kanyang mga asawa or kanyang concubines na merong isa na ito ay si Daniel. At sa Daniel chapter 5, verse 25, ang sabi dito, now, this is the inscription that was written, Mene, Mene, Tekel, Parsin. And this is the interpretation of the message, sabi ni Daniel. Mene means that God has numbered the days of your reign and brought it out to an end. Nung nabasa yon ni Daniel at ininterpret niya kay Haring Belshazzar, lalo siguro siyang kinabahan, bilang na ang kanyang araw. Verse 27, Tekel means that you have been weighed on the scale and found deficient. Sa timbangan ng Diyos, siya ay nagkulang. Dahilan sa kaniyang kasamaan, nung siya'y tinimbang ng Diyos, siya ay nagkulang. Parents means that your kingdom has been divided and given over to the Medes and Persians. Then Belshazzar, nung na-realize niya, tama ang interpretation sa kanyang puso. Then Belshazzar gave the command and they clothed Daniel as a reward kay Daniel na kapag interpret na yon, Daniel in the purple placed a gold chain around his neck and proclaimed him the third highest ruler in the kingdom. Well, yun naman ang reward talaga. At ibinigay sa kanya ng Haring Belshazzar nito, ngunit sa verse 30, that very night, Belshazzar, king of Chaldeans, was slain. Siya'y napatay. That is the result, brothers and sisters. Kapag ang Diyos ay nag-judge sa isang tao, tinimbang ng Diyos ayon sa kanyang basihan na timbangan. Kapag nasumpungan na kulang, ang resulta, kamatayan. Malupit ba ang Diyos? Well, alam natin na hindi siya nagtotolerate ng mali. Ngunit mahaba ang kanyang long suffering. Papaalalahanan niya, tuturuan ka niya, at ayaw niya ang lahat ng tao ay mapahamak. Ang gusto niya, ang lahat ng tao ay maligtas. Ngunit inayawan nila ang provided way ng Diyos. Siya ay nagkulang at ang resulta ay kamatayan. In the New Testament, well, alam naman natin, kapag kayo'y nakarinig ng mga salita ng Diyos, yung salita na inyong napakinggan, yan ang magja-judge sa inyo. John chapter 12, verse 44 hanggang 50. Then Jesus cried out, whoever believes in me does not believe in me alone, but in the one who sent me. And whoever sees me, sees the one who sent me. And sabi ng Panginoon, I have come into the world as a light so that no one who believes in me should remain in darkness. As for anyone who hears my words, does not keep them, I do not judge him. For I have not come to judge the world, but to save the world.
But there is a judge, verse 48, there is a judge for the one who rejects me and does not rejects my word. Tinanggihan nila ako, ang salita ay tinanggihan nila, ngunit hindi ko lang yung salita na kanilang tinanggihan, kundi the word that I've spoken will judge him on the last days. I have not spoken on my own, sabi ng ating Panginoon. But the Father who sent me has commanded me what to say and how to say it. I know that His command leads to eternal life, so I speak exactly what the Father has told me to say. Well, the words that you are hearing now, it is also not mine. And that words na inyong napapakinggan, yan ang magja-judge sa bawat isa sa atin in the last days. When you, brothers and sisters, God is a righteous judgment. Ang Diyos ay hindi lamang sabihin natin ganon kabilis mag-judge. Hindi siya ay righteous judgment. Ang kanyang timbangan ay honest scale. Fair. Hindi madaya. Ang Romans chapter 2, verses 1 hanggang 11, makikita natin, sa context pa lang, God is a righteous judgment. Gusto kong basahin. So do you think that you can judge those other people? You are wrong. You are guilty of sin. You judge them, but you do the same things they do. Nagja-judge ka, pero ganun din palang ginagawa mo. So when you judge them, you are really condemning yourselves. Kaya wag tayong maghusga sa tao. Kasi kung tayo ang gumawa, parang pag tayo nag-judge, kinukundima rin natin ang ating sarili. Sabi sa verse 2, God judges all who do such things. Ang Diyos ang siyang nagja-judge. And we know His judgment is right. And since you do the same things as those people you judge, surely you understand that God will punish you too. My. How could you think that you would be able to escape His judgment? God has been kind to you. He has been very patient, waiting for you to change. Oh my. Very patient ang Diyos, waiting for you to change. Again, hindi kanya pupwersahin. But you think nothing of His kindness, maybe you don't understand that God is kind to you, so that you will decide to change your lives. But you are so stubborn. You refuse to change. So you are making your own punishments greater and greater. You will be punished on the day when God will show His anger. On that day, everyone will see how right God is to judge people. He will reward or punish everyone for what they have done. Oh my. Some people live for God's glory, for honor, and for life that cannot be destroyed. They live for those things by always continuing to do good. God will give eternal life to them. But others are selfish and refuse to follow truth. They follow evil. God will show His anger and punish to them. Verse 9, He will give trouble and suffering to everyone who does evil, to the Jews first and also to those who are not Jews. But He will give glory and honor and peace to everyone who does good, to the Jews first and also to those who are not Jews. Verse 11, God judges everyone the same. It doesn't matter who they are. Oh my. Ganyan kabuti ang Diyos. When mapalad tayo, brothers and sisters, I believe, ang bawat desisyon na ating nagawa sa araw na ito, dahilan ito'y sa biyaya niya na humahatak sa bawat isa sa atin. He is a righteous judge. Ayaw niya tayo na mahatulan sa galit. He's a very patient,
waiting for each one of us na mabago. Maging katulad tayo ni David at ni Job. Si Job, perfect in his generation. And yet, hindi siya nagmamalaki. Mali sila. Ako perfecto. Pero nagagawa pa rin niyang magsangguni sa Diyos. Oh God, timbangin mo ako sa honest mong timbangan upang malaman mo ang aking integrity. Even David is ganun. Ang ayaw mo, Diyos, ay ayaw ko din. Ang kaaway mo ay kaaway ko din. Ang ayaw mo mangyari sa buhay ko ay ginagawa. Hindi ko ginagawa. Pero ang sabi niya, search me pa rin, O God, and know my hearts, my thoughts today. If there's any evil, kahit na maliit, Lord, sabi niya, ipakita mo upang aking ito'y pagsisihan. Hallelujah. Well, ano man ang mga nagawa natin, mabuti man o masama na yan, yaan ay may karampatang reward. Reward sa masasama ay galit ng Diyos. Reward sa mga mabubuti, ito ay reward nila ay eternal sa Diyos. Ano yun? Kapayapaan, blessings, kagalingan. Hallelujah. Yan ang mga nakalaan sa mga puso na nagpapakumbaba, na nagnanasa na maging, sabihin natin sa harapan ng Diyos, ay tama. Now, ngayon ang aking nabanggit, nandun tayo sa puso at gawa, ngayon naman sa ating pananampalataya. Again, sa kingdom of God, ang ginajudge ng Diyos, ang puso, ang actions, at ang ating pananampalataya. Bakit? Because sometimes, kahit na binigyan niya tayo ng kanyang mga salita, pero, hindi natin kayang sampalatayanan ng lubos. Ng lubos. Okay. Magbibigay ako ng example. Ito, totoo to. Kapag ikaw ay sinabihan ka ng Diyos, ikaw ay maghahari. Ni-reveal sa iyo ng Diyos na ikaw ay maghahari. Ikaw naman ay titingin sa iyong sarili, Panginoon, hindi ako yan. Paano ko maghahari? Hindi nga ako marunong sa pananalita. Sabihan ka ng Diyos na ikaw ay mayaman o yayaman. Sa current na sitwasyon mo, nakikita mo yung sarili na, Panginoon, paano ako yayaman? Hindi nga ako nakapag-aral. Wala nga akong anuman ngayon dito. Hindi natin kayang sampalatayanan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sapagkat nakadepende tayo sa ating kaunawaan, sa ating nakikita. Katulad na lamang ni Gideon, you're a man of valor. Pero sa kanyang paningin, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Nakuha niyo ang aking ibig sabihin. Pwede nating tanggihan at hindi lubos ang ating pananampalataya. Or pwede rin ganito. Ikaw ay yayaman. Parang ganito lang ang aking kaya, mayaman ako. Pero hindi yan ang lubos na kagustuhan ng Diyos para sa iyo. Pag sinabing lubos na ikaw ay ganito, yayaman ng yayaman, at ikaw ay maghahari sa ganito, hindi mo na kayang sampalatayanan. Ang kaya mo lang sampalatayanan, yung sa tingin mong kaya mong sampalatayanan. Kapag tinimbang ka ng Panginoon, ang pananampalataya mo ay deficient or hindi tama. Ang tawag dyan, little faith. Kakaunti ang pananampalataya. Again, bakit ito naisama? Sapagkat ang kakaunti ay, sabihin natin, ito'y bilang, hindi naman ito bigat, pero pwedeng itong malalaman kapag ito ay tinimbang.
Paano malalaman ang kaunti sa marami? Timbang mo yan. Pag tinimbang mo ang kaunti, well, maliit yan. Kapag tinimbang mo ang marami, makikita mo, mabigat yan. So I hope na nakukuha ninyo. Merong senaryo sa panahon ito ni Peter. Alam natin yan sa Matthew chapter 14, verses 27 hanggang 33. Ang unang tanong ko, si Pedro ba ay nakalakad sa tubig? Amen? Yes. Basahin natin. But verse 27, Matthew chapter 14, verse 27. But Jesus spoke up at once, "Take courage, it is I." Tatakot sila nito sapagkat may nakita silang naglalakad sa tubig. Ang sabi nila, multo, multo, multo. Sila ay nasa bangka. Ang sabi ni Jesus sa verse 27, but spoke up at once, "Take courage, it is I. Do not be afraid." Sabi dito ni Peter, "Lord, if it is you," Peter replied, "command me to come to you on the water." And Jesus said, "Come," said Jesus. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Wow! Dahilan sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, makakalakad ako sa tubig. Aba, kanya itong hinakbangan. Lumakad siya sa tubig. Si Peter at si Jesus ay nakalakad sa tubig dahilan si Peter ay sumampalataya sa sinabi ng ating Panginoon. But when Peter saw the strength of the wind, he was afraid and beginning to sink and cry out, "Lord, save me." Bakit siya lumubog? Dahilan siya ay natakot. And immediately Jesus nagmadali, and Jesus reached out his hand and took hold of Peter. Ang sabi, "You of little faith," he said, "why did you doubt?" Sa Tagalog, ikaw nakakaunti ang iyong pananampalataya. May timbangan ba ang Panginoon sa oras na ito? Well, meron. Nalaman niya. Ang pananampalataya ni Pedro ay kakaunti. Kung ang lahat ay very smooth, sinabi ng Panginoon, "Come." Very smooth ang lahat. Hindi pa nakakaramdam ng mga strong wind. Wow, okay. Pero when dumating ang mga trials, well, brothers and sisters, ganito tayo. Tama? Kapag lahat ay very smooth, kaya nating sampalatayanan, kaya nating gawin ang mga bagay na sinabi ng Panginoon. Pero, alam nyo ba, na kailangan niyang i-test ang pananampalataya. Kailangan yan timbangin ng Panginoon. At maglalagay siya ng weights. Naglalagay siya ng weights. Kapag tayo ay nagbabarbell, may mga weights yan, di ba? Kaya yung bumibigat dahil naglalagay ng weights. Pero tinitimbang pala ang iyong pananampalataya. Gaano ka mananampalataya sa Diyos? Kahit na merong mga troubles sa iyong buhay, kaya mo pa rin ba siyang sampalatayanan dahilan sa kanyang sinabi? Kaya nga, brothers and sisters, ang sabi ko noon, magiging CEO ako ng taga-benta ng itlog. Ganun ang kumpiyansa ko. Bakit? Hindi naman nanggaling kanino man yun. Yun ay nanggaling sa aking puso. Kaya hindi ako nanghangamba. Pag tumingin ka sa current sitwasyon, malabo mangyari. Pero dahilan sinabi ng Panginoon, kaya mo bang sampalatayanan? Si Peter, once again, nakalakad dahilan sa pananampalataya. Pero the bad thing is, nagkulang ang kaniyang pananampalataya. Laging sinasabi ng Panginoon, "Oh, you little faith. Bakit ka nag-alinlangan? Okay na eh." Bakit ka pa kasi tumingin sa paligid mo? Bakit ka pa kasi dumipende sa pakiramdam mo? Bakit ka pa dumipende sa 5 senses mo? Ang 6th sense is ang pananampalataya natin. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sapagkat hindi niya hinayaan na lumubog si Peter. Kung hindi niya hinayaan si Peter na lumubog, well, hindi rin niya tayo hahayaang lumubog.
purihin ng Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! O Panginoon, patawarin mo kami kung kami ay nag-doubt. Hallelujah. When they had climbed back into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Hallelujah. Another thing na pwede nating pag-usapan, ito yung na-mention ko na rin, nung panahon, ang ating Panginoon ay pinanggaling ang bata sa kamay ng kaaway or demons or nadi-demon possess. Ang senaryo na ito ay unang-una sa lahat, ang mga disipulo ay kasama ng ating Panginoon at binigyan sila ng authority ng ating Panginoon. Alam natin yan sapagkat madalas nating inaawit yan. I have given you authority to trample down snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Who to overcome? Sabi doon, nothing will harm you, nothing will harm you. Yan ang binigyan ang mga disipulo ng authority. Pero nung dumating ang panahon, merong isang ama na kanyang anak ay napoposes ng kaaway. At ang sabi ng mga disipulo, hindi namin mapagaling. Basahin natin ang Matthew chapter 17, verse 14 hanggang 20. When they come to the crowd, a man came up to Jesus and knelt before him. "Lord, have mercy on my son," he said. "He was seizures and suffering terribly. He often falls into the fire or into the water. I brought him to your disciples, but they could not heal him." Hindi kayang paggalingin ng mga disipulo na binigyan ng authority ng Panginoon. Oh, unbelieving and persevere generation, nung nalaman ng Panginoon yon. Oh, unbelieving and persevere generation, Jesus replied, "How long must I remain with you? How long must I put up with you? Bring the boy here to me." Ilagay natin ang ating sarili na sinasabihan din tayo ng Panginoon ngayon. Oh, how long and perverse generation. Hanggang kung kailan kayo tuturuan at hindi nyo kayang sampalatayanan ng mga bagay na ito. Then Jesus rebuked the demon, and it came out of the boy, and he was healed from that moment. Verse 19, afterward, the disciples came to Jesus privately and asked, "Why couldn't we drive it out?" Sabi ni Jesus, "Because you have a little faith." He answered, "For truly I tell you, if you have faith the size of a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." So verse 20 sa Tagalog, at sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya. May baon-baon talaga ang Panginoon ng timbangan. Binigyan sila ng authority ng Panginoon, ngunit hindi nila na itong fully na nasampalatayanan. Anong reason? Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung meron kayo ng pananampalataya ng kasing laki ng buti ng binhi ng mustasa, ang pinakamaliit na binhi ay ang buto ng mustasa. Pero sa Panginoon, kahit ganun daw kalaki, ang pananampalataya ay pwede na magpalipat ng bundok. Lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat at inyo hindi naman ito'y mangyayari. Alam niyo, brothers and sisters, madalas ko itong napapakinggan sa maraming mga preachers. Sabi nila, ito daw ay bundok ng problema kasi napakahirap daw ipalipat literally sa kanilang kaunawa. Ngunit, I believe, ito ay literal na bundok na kaya mong ipalipat. May imposible ba sa Diyos? Creator of the heavens and the earth? Oh, hallelujah. Come on, brothers and sisters. Kung meron tayong pananampalataya, walang imposible sa Kanya. That's the problem. Nagkukulang tayo sa pananampalataya. Bakit? Hindi kayang i-comprehend kasi ng ating sarili. Ngunit hindi naman ang nire-require ng Panginoon ang comprehension mo.
Ang nais niya ang pananampalataya sa kaniyang mga salita. That's it. Kapag nagawa ang mga bagay na yan, ang patay ay kayang buhayin. Ang pilay, putol ang paa, ang mga paa ay umahaba. Nangyari yan. And that is the reason, lagi sinatanong ni Brother Branham, do you believe? Ikaw ba'y sumasampalataya? Hallelujah. Marami pang mga bagay na pwede nating pag-usapan about dito sa faith. Yan ang tinitimbang din ng ating Panginoon. Hanggang saan at gaanong kabigat o gaanong kalaki ang kaya nating sampalatayanan ang kanyang mga salita. Again, sinabi ko nga, kapag walang problema, very smooth, kaya nating sampalatayanan. Ngunit kapag may mga troubles na, ang mga pananampalatayaan natin ay nagkukulang. Sa harapan ng Diyos, nagkulang ang ating pananampalataya. Well, anong dapat natin gawin? Magsanggunit tayo sa Panginoon. Ang Panginoon ay nagbibigay ng mga instruction. Kung bakit ka nagkulang, ano ang iyong paraan ng Diyos? Provided way ng Panginoon para lumakas ang pananampalataya. Pananalangin at pag-aayuno. Dahilan lumapit sila sa Panginoon, binigyan sila ng malinaw na instruction. And I do believe, si David, kapag siya'y lumapit, search me, O God, meron yung kasagutan sa kanya. At ang kasagutan na yan, ito'y para sa kanyang ikabubuti. Hallelujah. Romans chapter 12, verse 3. Sabi dito, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. Again, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Hallelujah. Alam nyo, brothers and sisters, ang babalikan ng Panginoon in His second coming, ang pananampalataya ay hindi kakaunti. Ito ay buo. Hindi kulang, kundi buo. Ano ang kinakailangan natin dapat gawin? I remember yung isang quotation ng isang pastor. Sabi niya, work out your salvation. Not work for. Well, ang work for, meron nang gumawa niya ng ating Panginoon. Pero from your heart, i-work out mo. Ito ay palabasin mo. Nakuha ninyo? Kung ano ang natanggap nyo na mga salita sa ating Panginoon, mga kapahayagan na kanyang binigay sa bawat isa sa atin, i-work out natin. Meaning, maging realidad ito sa ating buhay. Hakbangan natin, ipamuhay natin. And I do believe, kapag ating itong ginagawa, that is the working out ng ating pananampalataya. Gradually, by and by. Alam nyo, noon, honestly, ito'y para sa kapurihan ng Diyos. Ang pagbibigay ay napakahirap sa panahong ito. Bakit? Kasi sa hirap ng buhay. Pero alam nyo, natutunan ko, the secret of receiving is giving. It's better to give than to receive, sabi ng Bible. Napakahirap sampalatayanan sa panahong ito. Pero alam nyo, gradually ako tinuruan ng Panginoon na magbigay. Pero alam nyo ba, merong isang lingkod ng Diyos na pumunta sa aming bahay, nagtataka ako na kung ano yung pera ko, yun ang kanyang hiningi. Alam nyo kung gano'ng kalaki? 200 pesos.
malaki na para sa akin yun, sa mga walang pera at yun na lang ang natitirang pera ninyo. Tama? Pero sabi ko, Lord, ibibigay ko to. Naumpisahan ng 200. 200 lang yan eh. Hey, dumating 50,000. Nangusap ang Panginoon, ibigay mo. Kaya mo bang ibigay? Sa biyaya ng Panginoon, natutunan ko, yung maliit at ang malaki ay walang pinagkaiba. Ang Panginoon ay nangusap sa puso ko, mahirap, alam ko magagalit, ang maraming magagalit, pero nagawa kong ibigay. Alam nyo, the secret of receiving is giving. Hindi ako sumampalataya sa kanino man, kundi sumampalataya ako sa kanyang sinabi, sa banal na espiritu na nag-inspired o nagtulak sa puso ko kung anong dapat kong gawin. Nung ginawa ko yon, 100-fold, bumalik din. So, ibig sabihin, hindi liko ang Diyos. Tinitimbang lang ang iyong pananampalataya. Kaya mo ba? Kung 200, parang walang anuman yan. Siguro, gabigatan natin, 200,000. Kaya mo bang ibigay? Sige nga, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, Panginoon, 100 na, malaki na yan. Pero hindi naman yan nais ng Panginoon eh. Ang pera ay maliit lamang. Walang anuman yan sa harapan ng Diyos, kahit milyon yan. Buhay natin ay binayaran niya ng banal na dugo na walang pwedeng itumbas. Pero again, hindi nyo pwedeng gawin yan kung hindi nyo na-exercise ang maliliit. See, that is ang aking dinadrive sa inyo is karanasan. Well, minsan, ngayon din sa mga bagay-bagay sa buhay natin ito. Marami pa, ngunit ayoko na magpatagal. I hope and I pray na ibigay na sa inyo ang mga dapat na marinig ng bawat isa sa atin. In the kingdom of God, ang kanyang tinitimbang, according to His Word, is unang-una ang ating puso. Well, lalabas din naman ang ating actions dyan. Ating pananalita dyan mula sa ating puso. At ang pang-apat ay ang pananampalataya. Sa kanyang timbangan, hindi siya lalabas sa kanyang mga salita. Hallelujah. Pero nyo ba, sa mga hindi mananampalataya, merong judgment na darating sa kanila. Well, alam naman natin yan, ang judgment na yan. Revelation chapter 20, di ko na babasahin, verse 11 hanggang 15, basahin nyo na lang sa inyong mga tahanan. Yan ay para sa mga tao na hindi sumampalataya. The word that they heard from the time na sila binigyan ng Panginoon, ngunit hindi nila tinanggap, bagkos kanilang nireject. Yang salita na yan na kanilang napakinggan, yun ang hahatol sa kanila. At wala tayong masasabi, sapagkat ang Panginoon, ang nais niya, ang lahat ng tao ay maligtas. Ngunit dahilan sa katigasan ng puso ng tao, pinagmatigas nila ang kanilang puso, yun ang hahatol sa kanila. Well, madaming pamantayan o madaming mga tools na ginagamit, no, na narinig natin sa mga nakaraang fellowship. And gusto ko lang sundan ang inspiration nito. At sa Luke chapter 18, bago ko magwakas, alam natin ang context nito. Ito yung isang nagpe-persevere na isang tao. At meron ditong isang judge, no? Then Jesus told them the parable about their need to pray at all times and not to lose heart. Ang context nito is about prayer. Dapat daw ay maging mapanalangin ang mga bawat mananampalataya at bigla siyang nagbigay ng isang parable. Sabi dito, in a certain town there was a judge who neither feared God nor rejected men. And there was a widow in that town who kept appealing to him, "Give me justice against my adversary." For a while he refused. But later he said to himself, "Though I neither fear God nor respect men,
Yet because this widow keeps pestering me, I will give her justice. Then she will stop wearing me out with her perpetual request. Ibig sabihin, ang kulit. Ang tawag sa mananampalatayang ito, nagpe-persevere. Hindi nadi-discourage basta-basta. Ito ay nagpapatuloy. Kahit na i-reject, magpapatuloy pa din. Kahit may mga troubles, may maharang, magpapatuloy pa rin. At ang sabi ng verse 6, and the Lord said, listen to the words of the unjust judge. Will not God bring about justice for His elect, who cry out to Him day and night? Again, will not God bring about justice to His elect, who cry out to Him day and night? Will He continue to defer their help? I tell you, He will probably carry out justice on their behalf. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Well, ang context ito is about prayer. Tayo ay magkaroon ng perseverance sa pananalangin. Mahirap sa panahon, in the busy days, in the busy world, maraming mga hadlang, ngunit isang bagay ang gusto niya na tayo ay nagpapatuloy, nagpupumilit. Alam niyo ba kung bakit si Job at saka si David sa kabilan ng sila ay nakitaan sa kanilang generation, sa kanilang buhay na tapat, ngunit nagpapatuloy because of prayers. Diba? Paano ba nila nakakausap ang Diyos? Sa paraan ng pagsangguni, pananalangin sa Diyos. At ang Diyos ay hindi liko. Ang Panginoon, hallelujah, ay patuloy na nakikinig sa mga panalangin ng mga banal. At sa pagbalik niya, mayroon siya bang masusumpungan ng mga mananampalataya na mapananalangin sa Kanya. When the Son of Man comes, will He find faith on earth? Brother and sister, tayo tumayo sa gabi ito. Hallelujah. Marami na tayong napakinggan, brothers and sisters. Ngunit isang tinitingnan ng ating Panginoon, ang mga salita kaya na nasa ating puso, ito ba ay nagiging hayag sa ating buhay? Nagiging hayag lang yan kung sa ating pananampalataya sa Kanyang mga salita. There is a song na nagsasabi, search me, O God, and know my thoughts today. Try me, Lord, and test me. Kung merong mga wickedness, Lord, we are humbling our lives before you right now. Ayaw namin na manatili ang mga masama sa aming puso't kaisipan at ayaw namin magpatuloy sa pamumuhay ng ganito. Ang nais namin, maging pure kami sa iyong harapan. Knowing na wala kaming may tatago sa iyo, you know the intent of our heart. Kung kami ay nakakapagpatuloy, ito'y hindi sapat. Ang nais mo, ito'y mumula ng buong buo, malinis sa puso, at kami magpapatuloy sa buhay pananampalataya. It's a prayer. It's a prayer of David. Ito'y maging prayer din natin tonight. Walang makakapagpalinis sa ating puso, sa ating buhay, kundi ang mga salita lamang ng ating Panginoon. Sabi sa John chapter 15, kayo ay naging malinis sapagkat sa aking mga salita. Ang totoong hallelujah na malinis sa kanyang harapan, ang sino mang sumasampalataya sa kanyang salita at hindi humihiwalay. Gaya ng ating nabasa na we kept His word. At from that, ito ay nasa ating puso, and the spring of life, ito ay mahahayag sa bawat isa sa atin. Father God, sa gabing ito, Panginoon, aming narinig ang iyong mga salita, Lord. Salamat sa pagtuturo mo sa bawat isa sa amin. Sa
sa pagpapakita mo, Panginoon, na kung ano ang dapat, Panginoon, na maging attitude namin sa iyo palagi, Panginoon. Ayaw naming masumpungan na kami, Panginoon, ay nasa kalagayan na nagpapatuloy na merong kahit maliit na kaisipan na hindi tama, kahit na isang wickedness sa aming puso na manatili. Ay ang aming nais, Panginoon, na makapagpatuloy sa pananampalatayang ito na kami, Panginoon, hallelujah, ay malinis sa iyong harapan. You're the only one, O God, that can judge our heart, Father God. Lord, Ikaw ang nakakalam ng aming mga puso. Dalangin ko, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa, sa mga nakapakinig ng mga salitang mga ito, Diyos. At malaya ka, Panginoon, na maghayag pa sa kanila. Ipakita ang iyong nais, Panginoon, sapagat, Lord, ang iyong babalikan. Hallelujah, ang iglesia na walang bahid at dungis, ni mantsa, ni katitig ng kapangitan o kapintasan ay wala. At ang iyong babalikan ay banal. Ang iyong babalikan ng pananampalatayang buo sa iyo at hindi na pananampalataya na kakaunti, kundi ang pananampalataya with a great faith sa iyo. Lord, hindi namin kakayanin kung wala ang tulong mo, and that is why kami dumadalangin sa banal na Espiritu, hallelujah, our helper, our advocate, our teacher, na kami, Panginoon, turuan, akayin, at ilagay sa kalagayan na nasa kababaan parating. Itong aming samot dalangin sa gabing ito, at tinatagubili namin ang aming mga buhay sa iyong makapangyarihang kamay. Maraming salamat po. Salamat sa iyong mga salita. Sa iyo mabalik ang mataas na papuri, pagdakila, pagluwalhati, at pasasalamat. Lord, sa aming pag-uwi, babaunin namin ito, at ikaw rin po, Panginoon, ang mag-ingat kung paano mo kami inihatid sa lugar na ito ng ligtas at ng mapayapa. At kami, Panginoon, ay uuwi sa aming mga tahanan ng ligtas at mapayapa. Baon-baon ang mga salita ng buhay na aming napakinggan buhat sa iyo. Once again, Father God, we thank you. Ito ang aming samot hiling. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray.